Ito matangkad. Oh, grabe. Pag mga ganyan, di sinakmal ka na niya kanina pa. Grabe. Tumindig yung balahibo ko. Isang magandang araw, mga boss amo. Siya si Rodel, ang half tao at half supero. Nagsisipag-sipagan siya na maglinis ng isang kulungan dahil may paparating na isang bisita. Chip! Mayroon kasing isang follower ng supero na gusto magpalahi ng kanyang kanggal na babae. Ang tanong na lang ay, sino ba? Si Kim ba o si Lakan? Wala pang pakiramdam. Wednesday, Thursday, Friday. Tsaka matigas pa eh, oh. 6 days. Sa bilang ni Manny, ang dog keeper, ay ika-6 day na ng regla ni Kisses. Si Kisses ay itong kanggal na ito. Maganda siya, kaya naman pinatuloy ko na sila agad at ako pa ang may hawak kay Kisses. Upang si ganun, itong si Rodel na matatakutin ay hindi matakot kay Kisses. Ipinahawak ko muna kay Rodel si Kisses at kami naman nila Manny, ang dog keeper at si Boss Jason ay titingnan ang stud na available. Titingnan namin sina Lakan at Kim. At dahil nandito na rin lang sila sa Big Kennel, ay ipapakita ko na rin sa kanila ang lahat ng mga aso ko. 14 months yan, ha? Tangkad pala. Matangkad pala, yan agad ang sabi ni Manny. Nabighani yata siya sa kagwapuhan ni Lakan. Gusto daw nilang makita si Tala, kaya naman pumunta agad kami sa dulo na kung saan nandun ang cage ni Tala. At biglang dinaanan lang namin si Kim. Ibig sabihin ba ay ayaw nila kay Kim? Si John Wick. Tigi, isa-isa lang talaga sila. Isa-isa lang bawat kulungan. Oo, isa-isa lang. Para yung pagkain, alam mo rin yung kinakain niya. Alam mo rin yung dumi niya. Para alam mo lahat yung nangyayari sa aso. Itong maganda. Oo, so maganda talaga yan. Lapit ka. Nagandahan si Manny kay Tala. Ang ginawa ko naman ay pinalapit ko siya dito. At ito namang si Tala ay biglang nagbigay ng respeto. Hindi niya tinahulan. Inupuan lang niya ito. Tingin sa'yo eh, no? Yan, to Caucasian, to lahat, boss, alabay na yan. Alabay na. Si Lucas. Parang matapang. Ito, Caucasian din to. Caucasian. Ayan. Si Kim. Pero galing sa kanya. Galing sa kanya. Ito tangkad. Ha? Tangkad. Ito matangkad. Oh, grabe. Oh, yan. Nagandahan lahat nila ang mga aso ko. Kahit na sobrang ingay dahil sa bago sa kanila ang mga bisita ko, ay okay lang sa kanila ang ingay na to. Masarap daw sa pandinig at hindi nakakarindi ang tinig. Kung si Tala ay nagbigay ng respeto kay Manny, iba naman ang ginawa ng aking bargas na si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Loko-loko talaga itong si Lapu-Lapu. Tinahulan niya ng tinahulan si Manny, habang si Boss Jason naman ay aliw na aliw kay Bullet. Pagkatapos nilang makita ang lahat ng mga Giants, ay pinalabas ko na sina Kim at Lakan. Ipinalabas ko para makita nila ng malapitan at mapagtabi namin sina Kim at Lakan. Pero hindi ko muna sila tinanong kung sino ang gusto nilang stud. Ang ginawa ko ay pinalabas ko rin sina John Wick at ang iba pang mga aso ko. Ngunit na-notice nila na sina Kim, John Wick at Lakan ay napakagaganda ng mga katawan. Ang sabi ko sa kanila, ganyan talaga ang katawan kapag puro supero ang pakain. Eto, solid yan, oh. Solid yan.
Panggardog talaga. Yan, oh, kapal niyan. Ilang supero ang inuubos yan, sir? 1.6 kilos. 1.6 kilos ang kinakain ni Lapu-Lapu upang maging matipuno siya, kagaya nitong nakikita nyo. Nasa ganung range din ang ibang mga aso ko, kagaya nitong si Tala, si White, at si Abu. Eto, niretire ko na to. Pero balak kong buhayin ulit kasi kukuros ko kay Lakan para makuha ko yung size ng babae. Narinig nyo ang plano ko kay Abu. Si Abu naman ay bata pa, kaya kinoconsider ko na i-cross siya kay Lakan. Eto kasi senior na to eh. Pero pag hinahin mo sa kanila, ubos talaga. Ubos. Oo, ubos yan. Etong mga black, pag summer, mahina kumain. Kasi mainit. Dahil black color absorbs heat. Ganyan na makukuha mong build sa tamang pakain. Ganyan ang tamang buto. Baka mga... Hindi mga agad yan. Hindi mga agad yan. Dito ka, sa kabila. Dito. Ayan. Ayan. Ayan o. O, tayo mo. Pag mga agad yan, di sinakmal ka na niya. Kanina pa. Grabe. Tumindig yung balahibo ko eh. Kailangan di tumindig ang balahibo mo. Dito tumindig. Dito ka lang. Hindi ka pwede magkape. Grabe. Karne lang ikaw. Tingnan mo to. Hindi siya, diba? May shape, diba? May shape, pero wala kang makakapang ribs yan. Hindi gumaganon-ganon yung kamay mo. Ganyan na ang tamang katawan. Oh, ayan. Si Star-Lord. Star-Lord. Gusto din daw nilang makita ang mga asong gubat ko. Si Rasha na himalang hindi nanakot ng bisita. Si Alamid na makulit pero malambing. Ah, grabe. Ayan. Si Maui na super cool na parang si Bob Marley. Parang wig yung kanya eh. Hindi ka nangagat sir? Di, Diyos ko. Kahit suntukin mo yan, hindi yan maagat sa'yo. Mabait yan. Tamo, yan ang fighting line na alabay. Tamo, lapad Sinakop na lahat yung camera ng cellphone ko eh. At nang matapos nilang makita ang lahat ng mga aso ko, ay tinanong ko sila sa kanilang desisyon. So sir, ikaw, sino mas gusto mo sa dalawa? Doon pa rin, Lakan. Lakan pa rin, no? Sige, siya gagamitin natin. At si Lakan nga ang pinili ni Boss Jason para kay napakagandang si Kisses. Alam mo, maganda to. Pag na-cross kay Lakan to. Pag umanak, Ang haba niya eh. haba talaga. Barrel din siya Yung dito. Pag nakikita niyo yung ribs na ganyan, pag nakakapa niyo yan, parang gitara. Tumutunog. Payat yan. Payat yan. Ating abangan ang ginawa naming stud session para kina Lakan at Kisses. At sa mga gustong malaman kung magkano ang stud fee ni Lakan, panoorin ang susunod na video. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.